Isinugal ng Boston Celtics ang lahat noong nakaraang season sa pamamagitan ng malalaking hakbang upang makuha sina Jrue Holiday at Kristaps Porzingis, kasunod ng malalaking kontrata para sa kanilang buong starting five. Habang nagbunga ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng pagkapanalo sa 2024 NBA Championship. Iniulat ng New York Post na ang tumataas na payroll ng team ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais ibenta ni Irving Grousbeck ang team. Si Irving Grousbeck ay tumangging pondohan ang malalaking pagkalugi sa hinaharap dulot ng malalaking kontrata na tumulong sa Celtics na makuha ang ika-18 NBA Championship. Ang team ay halos walang kinita noong nakaraang season sa kanilang kampanya para sa kampeonato. Ayon sa mga pinagkukunan, inaasahang malulugi sila ng halos $80 million dahil sa mga multa sa luxury tax para sa susunod na season na magsisimula sa susunod na buwan. Ayon sa isang source na malapit sa proseso ng pagbebenta, ang bilang na ito ay malamang natataas ng husto sa 2025-26 season kapag mas mahigpit na multa para sa salary cap ang ipinatupad. Si Irving Grousbeck, ang 70 taong gulang na patriarka ng pamilya, ay kasalukuyang may matinding hindi pagkakasundo sa kanyang anak. Si Wyke Grousbeck, ang agresibong nagre-resign ng mga star player ng team sa malalaking kontrata upang mapanatili ang kanilang winning core, isang bagay na hindi ikinatutuwa ng kanyang ama. Ang balita tungkol sa pagbebenta ng Celtics ay pumutok bago pa man ang malalaking kontrata na ibinigay kina Jason Tatum, Derek White at Jrue Holiday nitong summer. Inaasahan na aabot sa $262 million payroll and luxury taxes ang Celtics para lamang sa 2024-25 season. Ang $262 million ay hindi pa kasama ang Supermax contract na nakuha ni Jason Tatum ngayong summer na magiging epektibo sa susunod na summer. Dahil sina Tatum at Brown ay parehong nasa Supermax contracts, kasama ang mataas na bayad ng mga role player tulad nina White, Holiday at Porzingis. Inaasahang tataas ang payroll at buwis ng Celtics sa mahigit $500 million para sa 2025-26 season. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kayang mapanatili ng ilang taon pa, kaya sa 2024 off-season, ang mga team tulad ng Warriors at Clippers ay pinakakawalan na ang kanilang mga star players upang ayusin ang kanilang pinansyal na sitwasyon. Kahit ang Nuggets ay napilitang pakawalan si Kentavious Caldwell-Pope sa free agency dahil sa matinding epekto ng bagong CBA sa buwis. Ang Celtics ay nasa malinaw na posisyon para lumaban sa titulo ngayon, kaya malamang hindi sila gagawa ng ganitong hakbang ngayong season, ngunit maliwanag na hindi ito pang matagalan para sa kanila. Magsisimula ng i-freeze ng NBA ang mga future assets at magpataw ng malalaking multa sa Celtics na hindi magiging problema ng bagong may-ari ng prangkisa hanggang sa mabenta ang Celtics. Ang pinakamatagumpay na prangkisa sa kasaysayan ng NBA ay marahil ang may pinakamahusay na team ngayon. Ngunit ang mga dahilan na ito ay maaaring magpakomplika sa pagbebenta ng Celtics, lalo na't halos $1 bilyong ang utang sa kanilang starting five sa loob ng susunod na 5 taon. Speaking of Celtics, napakaabala ng summer ni Derek White. Nanalo siya ng Larry O'Brien Trophy kasama ang Boston Celtics na pinangunahan nina Jason Tatum at Jaylen Brown. Ilang linggo pagkatapos nito, pinalitan din ng defensive-minded na guard ang pwesto ni Kawhi Leonard sa Team USA para sa 2024 Paris Olympics. Napanalunan din niya ang gintong medalya sa tulong nina LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Ngayon, mukhang gumawa siya ng ingay nang manood siya ng laro ng Colorado football laban sa Colorado State, ngunit hindi ito para sa magandang dahilan. Nagkaroon ng gulo si Derek White habang nanonood ng laro ng Colorado State laban sa Colorado football program. Tinamaan sa mukha ang Celtics guard ng isang fan.
Kapansin-pansin na hindi siya nakapanlaban at hinila na lamang ng kanyang security upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Nagalit ang mga fans matapos makita na ang Team USA Olympics gold medalist na isa sa paboritong teammates ni Jason Tatum ay tinrato ng ganito. Maraming mga tagahanga ang napansin na ang Colorado State fan na nanuntok sa Celtics guard ay simpleng naiinis lamang sa laro. Kahit anuman ang dahilan na ibigay ng fan, ilang mga taga-suporta ang agad nang naglabas ng malalaking pahayag. Sana ipako sa krus at balahurin itong taong to, parang mga British taxman noon, huwag mo lang gagalawin si Derek White, sabi ng isang fan. Ang iba naman ay handang makipagbasagan para sa Team USA champion at Celtics legend. Isipin mong subukang labanan si Derek White, knowing na may 18 banners na mga fans ang handang sumuporta sa kanya. May ilan din na sinusubukang ipaliwanag kung bakit magagalit ang pinakakalmadong teammate ni na Jaylen Brown at Jason Tatum. May dapat magsabi sa lahat na si Derek White ay isang NBA player. Hindi sila nakikipag-away, naglalaro lang sila ng patty cake hanggang sa may humarang na referee o assistant coach sa pagitan nila at ng kalaban. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang mga Celtics fans at Team USA spectators ay panig kay White. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang former standout ng St. Louis Billikens na si Yuri Collins ay naglaro noong nakaraang season kasama ang Santa Cruz Warriors affiliate ng Golden State Warriors sa G League. Sa kanyang average na 4.9 assists in just 24.7 minutes per game, 8.3 per 36 minutes. Ipinakita ni Collins ang ilan sa kanyang pambihirang kakayahan sa playmaking na nagpatingkad sa kanya bilang isang mataas na antas na point guard noong nasa kolehiyo siya. Sa kanyang 4 na season sa St. Louis, nag-average si Collins a career-high 10.1 in his senior year, leading the Atlantic 10 Conference in assists each season from 2021 to 2023. Collins was an elite floor general for St. Louis. Ngayon, nasa Warriors organization na si Collins at naiulat na pumirma siya ng training camp deal kasama ang pangunahing team. Dahil ayon kay Keith Smith ng Spotrac, ang Golden State Warriors ay kinuha ang guard na si Yuri Collins sa isang training camp deal, ayon sa isang source sa liga na nagsabi sa @Spotrac. Ang Warriors ay nagkaroon ng ilang tagumpay sa mga nakaraang taon sa mga manlalaro tulad ni Collins na nasa loob na ng kanilang sistema, ngunit halos wala pang karanasan sa NBA. Isang kamakailang halimbawa ay si Guy Santos, na karamihan ng kanyang professional career ay nasa G League bago siya naglaro ng mahahalagang minuto sa rotation ni Steve Kerr noong nakaraang season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa bagong nakuhang player na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.